tayo. Ano issue natin? Impeachment ni Inday. Gago! Totoo. Kaya nga alam mo, tuwan-tuwa ako dahil itong nangyari dito sa pagdemanda ni VP Sara Duterte kay Madriaga. Naku po, ang lupit. Ang lupit. Kaya lang pala ito si Madriaga naggagaganito. Kasi crush pala niya. Crush niya si VP Sara Duterte. Kaya delikado. VP Sara Duterte. Paltan nyo na si Boss Dada na host. Crush din kayo niyan eh. Gago! Baka mamaya, in the future, biglang bumaliktad yan, sabihin niya sa inyo, si VP Sara Duterte, inutusan ako para kainin ng lahat ng pagkain. baka utusan kayo, sabihin niyan, inutusan ako ni VP Sara Duterte para daganan ng mga kalaban. Di ba? O, baka ganun ang siste, di ba? Ay, nako, kasi crush nga siya eh. Crush ni Boss Dada, si VP Sara Duterte. Oh, ito, panoorin natin kung ano bang epekto ng maling pag-ibig. Ay, grabe, ano maling pag-ibig? Ito, panoorin natin. Ito. Maganda You to. are confirming that VP Sara doesn't know Ramil Madriaga at all. Yes, hindi niya kilala. Kasi may mga lumabas rin ng mga kwento na binisita pa nga ni VP Sara si Madriaga sa kulungan because he's there, no? He's in Camp Bagong Diwa for kidnapping and ransom naman, no? For a different charge. So, totally, kasi ang kwento niya, kasama siya sa close insecurity, no? Na hinatid nga daw niya yung pera kay Vice President Security Officer si Colonel Dante Lachica at kay Colonel Dennis Nolasco. So, he has no connection whatsoever with the VP. They've never met. The only connection of Ramil Madriaga to VP Sara is that Ramil Madriaga is friends with Attorney Ryan Kilala. Attorney Ryan Kilala was an associate dean of San Sebastian Law, where the vice president took up her law degree. Si Attorney Kilala and si VP Sara reconnected after she graduated and they became friends. Si Madriaga naman tsaka si Kilala, kaya sila Nagkakilala. kaya sila pagkaibigan was because si Ramil Madriaga in 2003 was in jail for another kidnapping case. She was acquitted by the Supreme Court in 2003. And the lawyers that handled that for him was the San Sebastian Legal Aid. So doon yun nakilala si Attorney Kilala. So we developed a friendship. And then sometime in 2020, we became close. So client nung abogado, nakaibigan ni VP Sara Duterte, etong Madriaga. In 2020, barkada sila eh. So sinasabi ni Ramil Madriaga na crush niya daw si then Mayor Sara Duterte. Parang biruan. Okay. So sinabi ni Attorney Kilala, kung gusto mong ma-meet si Mayor Sara, gumawa ka ng support group, campaign support group. Para kumbinsin siyang tumakbo for president. Okay. But it was a joke. But, this Ramil Madriaga took it seriously. Bumuo siya ng grupo. Yung Isip Pilipinas. Okay. So Isip Pilipinas, and you can't make this up. Si Attorney Kilala kasi is, apart from being a lawyer, he's also a part-time stand-up comedian. So ang background niyan is, part of his material in his stand-up comedy is yung Isip Pilipinas. Sabi niya, gagawa ako ng grupo, ang pangalan Inday Sara is my president. Kung mag-slide down siya as VP, Inday Sara ikalawang pangulo, pwede pa rin. Pero wag lang siyang tumakbong senador kasi magiging ISIS na. Hindi, ang galing ng joke na yun Hindi ko naisip yun. Hindi, totoo naman di ba? So, nanggaling daw, sa madaling salita, ganito lang. Nanggaling daw yung isip sa isang joke nung abogado, kasi yung abogado daw, aside from lawyer siya, stand-up comedian din daw siya. So, parang joker daw. So, nanggaling sa kanya yun. In-adapt daw ni Madriaga, magtatayo ako, sige, totohanin ko, magtatayo na lang ako ng isang na organisasyon para mapalapit ako kay VP Sara Duterte. Naku, patay tayo dyan. Yun yung book niya. Okay, so si Ramil Madriaga, hinirang niya yung Isip Pilipinas na pangalan kay Attorney Kilala, and then binuunan niya. So, ito nagpapatunay na, one, hindi inutos ni VP Sara kay Ramil Madriaga na buuin yung Isip Pilipinas. Kasi yun yung allegation niya eh. Pangalawa, merong mga virtual meetings, pictures of virtual meetings na lumabas online. Of Isip Pilipinas, of Ramil Madriaga with VP Sara. Parang they say that it's proof of a relationship, of a close relationship. But
if you go to the Facebook post of Easy Pilipinas, these are group meetings. Oo. Not just with Ramil, but with a lot of members. Hanggang the other call nga was 67 participants. So madamihan yan. Alam mo minsan kasi mukhang yung si VP Sara Duterte kasi may mga parang group. Marami ho siya, yung Inday ganito, Aguila ganyan. Maraming ganun. At nakita nyo naman nung huli, di ba? Actually blessing in disguise pa nga yun kasi sabi nila yung meeting na kung saan nag-zoom siya with some of the bloggers at doon siya nag-rant, ikinapahamak daw niya. Hindi, ibig lamang pong sabihin, talagang ginagawa niya na magkaroon ng, kasi ang dami hong gusto makipag-meet kay VP Sara Duterte. Sobrang dami hong mga organisasyon. At talagang, alam mo yun, she is always open na makausap ang mga kababayan natin, lalo na sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi naman niya pwedeng puntahan yun, lahat. Hindi niya lahat yun pwedeng mga imit yun. Ang ginagawa niya, nagkakaroon na lang ng Zoom group. Ay, di ba, kung maalala niyo, although wala ako dun sa vloggers na yun. So para ma-meet lahat ng vloggers, nagkaroon sila ng Zoom meeting. So ganun po ang nangyari. At tapos, nagkaroon daw itong isip, yung iba't ibang ginamit nitong Madriaga, yung isip na grupo, all over the country and the world, na magkaroon ng Zoom meeting with VP Sara Duterte. Tapos, siyempre, pagka nagsasalita ka, minsan yung dalawa lang kayo ang lumalabas di ba? Yun daw yung mga screenshot na sinasabi dito. And hindi si Ramil Madriaga ang nag-facilitate ng meetings, kundi si Attorney Kilala. Yun. So, si Ramil Madriaga requested Attorney Kilala if he can ask VP Sara for an audience. And the Mayor Sara at the time said, sige, pwede tayo mag-virtual meeting. So we have a text message from Attorney Kilala setting that up. And then we have other evidence to show also na hindi magkakilala. Like itong picture that you're showing on screen. That's the inauguration. We have testimony from both Attorney Kilala and the events organizer for the inauguration that Ramil Madriaga was not invited to this event. Yun. Hindi naman. It was actually Attorney Kilala that was invited to represent Isip Pilipinas. Oo. But then he couldn't make it. So he messaged the RSVP number to say, Proxy. Parang nag-proxy itong si Ramin Madriaga. Ramil Madriaga Attorney Kilala. So that's why nandyan siya. Tapos, So nag-proxy lang pala. Hindi pa siya invited niyan. Kapal din ang mukha, no? Hindi, pero alam mo, totoo ito Hindi ako nagbibiro. Si Madam BP kasi gumaganda habang tumatagal mong tinitignan. Meron nga part dyan na nakatitig lang ako sa kanya Tapos, ewan ko kung isasama sa video yun. Parang bakit nakatitig ka? Hindi kasi, para bagang habang tumatagal, gumaganda siya. Buti na lang talaga, bayot ako Hindi, biro lang Buti na lang talaga hindi ako marupok. At saka alam ko may asawa si VP Sara Duterte. Kaya hindi tayo, pero gumaganda siya. Ganito siguro nangyari dito kay Madriaga, na-obsess. Oo. to prove that he's not special, we have the testimony from the events organizer saying na these photo opportunities, ang kaming tao niyan, from 6 p.m. to 12 p.m., midnight, nagpa-unlock si VP Sara ng pictures with not just guests, but Yes. even onlookers from the street. Yun. Oh, so parang Tapos, Oo. para lang wala ng question, we attached all 1,200 pictures of that night with all of Lahat yung kakuntsaba. So, lahat ng mga nagpa-picture, kung may sakali lang kung sakali lang merong magnanakaw doon, mamamatay tao, may scammer, si VP Sara Duterte nagutos doon. Ganon yung kanilang ebidensya. Kasi may picture kay VP Sara Duterte. So kung meron mang problema at may gawin ito, kasalanan ni VP Sara Duterte. Hindi, alam mo eto in fairness, nakikita ko kasi yung comparison Tandaan ninyo, tayo din po ay nabigyan ng pribilehiyo na makasama po si Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, nung panahon na siya ay presidente, stricto ang protocol. Kasi nga, matanda na si PRRD at matindi yung mga kalaban niya. Tapos minsan, dahil nga doon sa kanyang tenga na sa disgrasya, sa aksidente, sa pagmumotor, na out of balance. Kaya limited, minsan pupunta siya doon, yung mga nagpapapicture, limited lang at may oras din. Kay VP Sara Duterte, pag siya nagpunta sa isang event, ito nga event niya ito Nagpunta siya sa isang event, talagang lahat sinusuyod niya ng picture. And I'm witness to that. And all the Duterte supporter in Hong Kong. Hindi nasasatisfy si VP Sara Duterte na iilan lang makapagpa-picture. Nagkagulo nga sa Hong Kong dahil sa tindi. Alam mo ginawa niya? Sobrang dami, di ba? Doon sa
loob ng isang sa Coliseum doon sa loob ng Hong Kong kung saan nagsalita. Ito yung huling punta ni PRRD doon, nandun din tayo noon eh. Si VP Sara Duterte, hindi lang nagpa-picture doon sa baba. Ang ginawa niya, inakyat niya hanggang taas. Hanggang taas. Ang tagal ho, na-delay yung oras. Dahil sa inakyat niya, isa-isa yung nagpa-picture sa mga tao. Inikot niya pa sa kabila. To the point, sinitan na po siya ng Hong Kong police kasi sobrang hype na ho ng mga tao. Pero ganun po si VP Sara Duterte, nagpi-picture sa lahat. Kaya etong picture na to, it doesn't mean siya'y kakuntsaba na. Ang tanga-tanga naman kung sino man ang gumagawa niyan. Siguro si Trillanes na naman yan. Trillanes, ikaw na naman ba may pautot nito? Kasi ikaw at saka si Ontiveros sa mahilig sa witness eh. Ano ba kayo? Bugaw ba kayo? Ako nagtatanong lang ha. Bugaw ba kayo ng mga witness? Kayo ang naghahanap ng witness? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Ako itanong lang naman ito. O yun. So, sa madaling salita, ayan po, napakalinaw na talagang kursunada lang nito ni Madriaga etong si VP Sara Duterte. Alam mo, ang lupit nito Ito punta lang tayo bahagya dito muna. Yan, ito. Ganito simpleng bumanat ang mga fake news. Ayan, no? Kita nyo yan. VP Sara, di ba? Sus, ibig sabihin, sino niya? O, dinimanda niya, ex-aid for perjury. Sinita ngayon yan, sabi ni VP Sara Duterte. Una sa lahat, huwag kayong kupal. Sabi na, hindi, walang ganun. Sabi dito, si Madriaga ay hindi ko ex-aid or bagman. Are inaccurate and misleading. Sa madaling salita, fake news. Calling him an ex-aid assumed as fact that very lie that the perjury complaint seeks to address. He was never my aide, friend, employees, or a member of staff in any capacity. The only person who knows him is Attorney R. Kilala pala, of ISIP Pilipinas. I urge the media to exercise, madaling salita. Kayong mga media, umayos kayo. Ganito sila bumanat ng fake news eh. Papakalat nila na merong kinalaman ang o talagang parte ng staff ni VP Sara Duterte itong si Madriaga, which is not. Never naging empleyado, so never naging ex. Sa madaling salita, walang kayo. Kasi may mga ganyang babae eh. Hindi, kwento ko ito Nung bata ako, hayop. Nung kabataan ko, dun sa isang youth na organisasyon, basta ganito yon. Binuking eh. Yung utol ko, meron siyang dinidiskartehan si Coach Oli. Wag nung sasabihin na kikwento ko sa inyo to. May isang dinidiskartehan na chika babes. Pupuntahan niya sa bahay. Sabay kami, umuwi. Siya lang ang nagdadrive. Ako, sabit lang ako lagi. So, sabay kami. So, dadaan muna siya doon. Pagdaan niya doon, bit-bit niya ako. May kapatid yun. Hindi ko kursunada yung kapatid kasi lumba-lumba. Sorry Hindi ko kursunada yung kapatid. Tsaka masyadong, basta, may problema sa emosyon. Pero siya, yung kapatid, matino, maayos naman. Huwag sila nila mapanood to. Nililigawan ng kapatid ko. Di ko alam kung naging sila. Hindi ako sure. Wala na akong alam pagdating nun. So ako, nakatambay lang ako doon. Walang ginagawa. Nakatanga. Inaantay yung utol ko ng bababae. O di... Sorry na. Nandun ako. Etong, lapit na lapit sa akin. Pogi problem, sayop. Gago! Lapit na lapit sa akin, nakikipagkwentuhan. Sige, kwentuhan din kami. Sige, anong gusto mo mangyari? Hanggang nabiro ko. Ang ganda ng kasi mahilig ako sa mga silver yung mga sing-sing. Alam mo naman, rakista ako nun silver, mga sing-sing, itim-itim yung mga gano'n, anik-anik. Ang ganda ng sing-sing mo Sabi ko doon sa babae, yung kapatid, yung mas babae. Itago na natin sa pangalang, wag na nga. Tapos siniram ko, sabi ko, akin na lang, hiramin ko. Sinuot ko, wow, ganda akin na lang to, Arbor. Kabataan pa ako, inusyente pa ako, wala pa akong jowa nun Hindi, wala naman ako, tama. Wala pa akong jowa nun. Kabataan ko nun, so hiniram ko yung sing-sing. Batang, second year, high school ata ako, third year. Hiniram ko yung sing-sing. Sabi ko, ganda. Akin na lang. Sabi ko, biniro ko. Napangiti naman siya. Sige. Ayok. Sige. Suot-suot ko na. Tapos na, okay na. Tapos, pinagkalat niya kami. So, nabwisit ako. Umalis na, hindi na ako pupunta. Kasi pinagkakalat niya kami. Ayoko. Tapos, sabi niya,
nagsumbong doon sa pastor. Sabi niya, iniwan ako ni Byron. Yung nagsumbong, umiyak-iyak. Iniwan ako. Ex ko yan si Byron. Siyempre, ano ko nun parang, anong ex? Hindi nga naging tayo, ex pa. Paano tayo naging ex? Kasi yung sing-sing, ibibigay ko lang yun sa boyfriend ko, sabi ko Ba't di mo sinabi? Hindi sana tinapo ko, pinakain ko pa sa iyan. Kaya ko naman bumili niyan. Naganda lang ako, kaya ako hiningi, hindi ako naganda sa'yo. Sama mo ba, Natbay? Hindi, real talk, din ko naman siya kursunada talaga dahil hiniram ko yun, inassume niya kami. Yan yung mga sinasabi nating minsan may mga asumera na ex daw. Maraming ganyan kay Coach Oli. Yung ina-assume nila na ex sila. Hoy, hindi kayo naging ex, naglandian lang kayo. Iba yung ex. Kung sabihin ng ex, meron talaga kay relationship. Pagka naglandian lang, harutan lang yun. Hindi yun ex ang tawag. Kaya wag yung tinatawag na ex ko si Coach Oli. Diba? Buti na lang ako, wala akong kalandian. Kaya first time ko, masabihan na may ex ko daw siya. Hoy, hindi ka counted. Hindi ka kasama sa body count. Wala nangyari, wala lahat. Hindi ko nga inawakan yung kamay mo. Wala, hiningi ko lang yung sing-sing, pambihira. Inex na. O yan, parang ganito ginagawa ng bilyonaryo. Yun, naipasok ko lang itong kwentong to. Kasi gano'n ng mga iba Itong bilyonaryo, sinasabi ex daw. Ex daw, employee ni... Sino nagsabi sa inyo? Inassume nyo lang? Tanga ba kayo? Totoo ba kayong mga journalist? Ba't di man lang kayo nag-research kung talagang ex yan? Sino nagsabi sa inyo ex-A dyan? Yung PR nyo. Yung nagpondo sa inyo, yung ba? Ako nagtatanong lang ako, bilyonaryo kasama ba kayo sa nakatanggap ng maleta? Kasama ba kayo nakatanggap ng envelope may lamang milyon? At bakit ganyan ang packaging ninyo kay VP Sara Duterte? Ako nagtatanong lang ako, bilyonaryo This is just a question. Let me be clear. Are you part of this PR machine na binayaran at binigyan ng mali-maleta? Di umano ng mga dating security aid ni Zaldico. Are you part of this PR machine? Bakit ganyan ang packaging ninyo kay VP Sara Duterte? Ex, kahit hindi naman? Gago! Diba? Wag ganun. Kasi nakakabuisit yan. Kahit ako, buisit ako pag may magkiklaim sa ex ko yan si Banat Bay. Kaya huwag kayo maniniwala doon sa mga magsasabi na ex ko yan si Banat Bay. Una-una, hindi po ako marunong manligaw. Totoo po yan, hindi ako nagbibiro. Yung dalawa kong ex na matagal nung high school and college, hindi ko po niligawan yun. Sila po ang nanligaw. Walang biro. Sinagot ko lang sila, sabi ko, sige na nga, tayo na nga. Ganun lang. Hindi ko ugaling manligaw kasi nga mahihain ako. Wala po akong self-confidence pagdating sa mga babae kasi laki po akong boys school yung all boys. Wala pong kaya hindi ako, tsaka tingin ko sa sarili ko, hindi karapat-dapat dahil hindi ganun kagwapo katulad ng kapatid ko. Kaya wala akong self-confidence sa mga babae. Hindi ako ilalapit tapos, can I ask your number? Can I? Walang lakas sa loob. Yeah? Kaya nga alam mo mga kababayan, yung mga ganito, malaki yung katarantaduhan ito. Malaki yung katarantaduhan, yung mga ganitong klaseng style ng pagpapackage. Wala namang ex Paano nangyaring ex yun? Di ba? Ex-aid daw. Alam mo, panoorin natin ito kasi napaka-importante na itong issue na ito. Dito mo makikita talaga na si Sandro Marcos ang Speaker of the House sa kasalukuyan. At maybe, nung panahon din ni Romualdez. Kung maalala ninyo, siya pa nga yung unang-unang pumirma doon sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte. It's a signal to all the congressmen na pag kayo hindi pumirma dito, yari kayo sa administrasyon. Ito, kino-confirm ngayon ni Erice. Ito si Erice tatak dilawan talaga to. Dugo nito, dilaw na dilaw. Pero nilaglag niya po mismo si Sandro Marcos ang kumausap sa kanya para patigilin siya. Emosyonal na humarap si Caloocan Representative Egay Erice sa GMA Integrated News kaugnay sa pagkaalis niya bilang Senior Deputy Minority Leader. Alegasyon ni Erice, si House Majority Leader Sandro Marcos ang nasa likod nito dahil sa umunoy kanyang pambabatikos sa gobyerno. Grabe, no? Nakatutok si Darlene Kai. Kasi mahirap naman yung ginagawa ko. Mahirap talaga.
Mahirap daw ang kanyang kalagayan ayon kay Caloocan Representative Egay Erice. Ang kanyang alegasyon, hindi independent ang minorya sa Kamara. Dahil ang kanilang magiging leader, mayorya pa rin daw ang pumipili. At nasa likod ng kanyang pagkaalis bilang Senior Deputy Minority Leader, si House Majority Leader Sandro Marcos dahil sa kanyang pagbabatiko sa gobyerno. Inamin daw ito sa kanya ni Minority Leader Congressman Marcelino Libanan. Sabi niya sa akin, pare, hindi ko na kaya yung pressure ng itaas. Sabi ko, hindi, okay lang. Kasi alam ko na naman, matagal na kasing laging nagsasabi sa akin si Congressman Nonoy, si Minor Nonoy, na tuwing may mga speeches ako, may mga nakikriticize ako ng mga policies ng gobyerno, ay tinatawagan daw siya ni Majority Leader Sandro. Sabi ni Erice, minsan daw sinita siya ng anak ng Pangulo, si House Majority Leader Sandro Marcos, pagkatapos ng kanyang privilege speech na bumabati ko sa kanyang ama. Hindi pa ako tapos magsalita, sinundo na ako sa plenary ni Minority Leader Libanan. So pagkatapos magsalita, ayun, in-escortan niya na ako papunta sa office ni Congressman Sandro. Pagdating ko, Grabe, no? Ito ay minority, ha? Ibig sabihin, dapat independent to ito. Yung kanilang minority leader, nung habang nagsasalita, para bagang pinatigil na. Tapos, sinundo, dinala doon sa opisina kung nasan doon si Sandro. Ang lupit. nandun si Speaker Abogidi, nakaupo. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung speech ko para yung anti-political dynasty, ano niya, matagal ko na yung advocacy, bata pa ako. Sabi ko, hindi yun. Binabanatan mo yung si Presidente. Sabi ko, hindi banat yun, tulong yun. Yung malalim mag-isip, tulong yun. Itinanggi ni Libanan na may nag-pressure sa kanya para palitan si Erice. Sinabi ko kay Grabe, no? Ang lupit nun, ano? distinguished colleague Arisi that I think you see this coming. Ibig sabihin, pinangko ko na siya na baka magpalit na kami ng Senior Deputy Minority Leader. Ibig kong sabihin, nahihirapan na akong magampanan ng aking alter ego ang mga tungkulin dito sa plenar. Hindi po pinalitan ang ating Senior Deputy Minority Leader dahil may pressure sa taas. Ito po ay saganang trabaho ng minority bloc ng Kongreso. Ang inang palusot yan. Parang tanga lang, ano? Hindi niya na alam kung paano niya papalusutan yung usapin, no? Hindi, kasi nagpapalusot siya na hindi na daw magampanan nung tao, si Erice, yung kanyang trabaho bilang alter ego ng kanya, na leadership niya. Anong klaseng palusot yan? Malag din si House Deputy Speaker Janet Garin. Please spare us the majority. Papayag ba ang minorya na sabihin tila sunod-sunuran lang kayo? Totoo naman. Yun yung Makabayan Black na pasunod nyo. Yun, mga kupal na yun. Hindi, totoo naman mga kupal na yung mga Makabayan Black. Pero napapasunod nyo. Sa halagang? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung magkano bigayan nyo dyan. Pero napapasunod nyo nga Yan pa kayang minority? Pare-pareho nyo lang din yan Wala rin namang prinsipyo yung mga yan Alam mo, sabi nga nila, dyan sa Kamara, pera-pera lang dyan. Kung nakanino yung proyekto, nakanino yung project, doon, sunod-sunuran niya, mga tae yung mga yan Walang kwenta yung mga yan, sa totoo lang. The number one, masasabi nating organized syndicate pagdating sa pera. Pag nanakaw sa gobyerno. Yan. Kita nyo nga, di ba? Yung akusasyon ng mga dating security aid. Ultimong si Zaldico. Ito nga mismo si VP Sara Duterte na nagsabi. Di ba? Sa kanyang interview. Di ba? At paulit-ulit din naman niya sinasabi ito. Nung DepEd siya, pinakikialaman. May mga proyekto na gustong ipasok itong mga congressman, keso gusto nila sa kanila mapunta yung project, dito mailagay. Bakit? Kasi may mga kontraktor silang kaibigan. Kung hindi kaibigan, kamag-anak. So ito talaga ang number one kaya kalokohan yung sinasabi mo, Garin. Ano kami? Ito, mismo si Erice na nagsabi, katarantaduhan Ang sa akin lang, Mr. Speaker, let us put decorum in this House. Let us not accuse the majority of meddling. Do not drag us into the problem of your election of officers. Pero aligasyon ni Erice, ang House leadership ang nagbibigay ng basbas sa magiging mga opisyal kahit ng minorya. At alam niya yun.
Hindi po imposible. Tagal-tagal niya ng congressman. Ano yun? Hypocrisy yun kung hindi niya alam yung system. So kung ganyan yung sinasabi niyo, sir, na reality, what does it say about the House Minority Leadership, yung independence? Hindi independent talaga. Hindi independent talaga. Matigas lang ulo ko. Patuloy na Ayun. So, ayan, malinaw na malinaw. Hindi po talaga independent. Hindi po independent ang Kamara and the entire, not even the minority, yung nasa opposition kuno. Diba? Ito nga nagsasalita na Sabi nga niya, matigas daw ang kanyang ulo. Ewan ko kung ito ay pautot lang niya para umangat yung kanyang ang tawag mo dito, kanyang political career, di ba? Kasi mali mo, gusto maging senador nito, di natin alam. Pero gayon pa man, ito, binubuking niya na. Tinanggal ako dahil nanindigan ako, yung mga ganyan, di ba? Tingnan natin kung saan mapupunta to. Kasi, hindi naman natin pwedeng sabihin na, pues sinasabi mo, may pangarap lang pala. Kaya kung ano-ano sinasabi, hindi. There is a fact. Ano yung fact na yun? Na he was removed. Di ba? Doon sa kanyang posisyon sa minority. It's a fact. Hindi mo pwedeng i-delete yun. For whatever reasons na siya ay natanggal. Ang katotohanan, tanggal siya. At ang katotohanan, tinanggal siya. Sino nang tanggal sa kanya? Siyempre, ang magiging dyan, yung minority. Bakit siya tinanggal? Di ba? Simple lang. Impluwensya. Impluwensya ng nasa taas. Imposible naman siya tanggalin. Malay mo, may budget yung sino man yung in charge. Binadgetan. Eto. Alam mo naman dyan, di ba? Budgetan lang dyan Sabi nga nila, di ba? Ang tindi nga ng dito na kesyo daw, sabi. Bawat attend pa lang ng Quadcom, 2 million na. Pag nagtanong ka pa ng pabalang kay VP Sara Duterte, mas malaki pa. No wonder kaya ang bida-bida ng mga Ang tanong, nadala kaya nung isang congressman sa kabilang buhay yung kinita niya? Kaya ako, nagtatanong lang ako Concern lang ako. Kasi alam mo, sa totoo lang, that is so sad. That is so sad. In this life, dapat sakto lang ang buhay mo. Sakto lang. Huwag kang maghahangad ng madami. Kasi kakapahamak mo yan. Gagawa ka ng mga bagay na eventually kakapahamak mo. Di ba? Kaya wag na wag kang mag-aatim pa na magkaroon pa ng mas malaki. Maging ka happy. Kasi again, one, your reputation is at stake. Baka mamaya, masira lang reputasyon mo dahil lang sa pera. Pangalawa, hindi mo naman mabibitbit yan sa kabilang buhay mo. Sa impyerno ka man o sa langit. The only thing that you would bring to the next life is the deeds that you did. Anti-Claire Castro. Anti-Claire Castro. Panis ka dun sa English na yun. Diba? Yung totoo naman yung ginawa mo. Kasi remember, even we are saved by grace, there's still a reward in heaven. Ibig sabihin, whatever you do here on earth, diba? You would be rewarded. And if you would really study theology, even in hell, hindi pantay-pantay ang parusa. Makikita mo doon yung mga talagang umabuso sa tao, hindi sumunod sa Panginoon. Hindi lamang po impyerno, mas matindi pang parusa. Kasi nga, everything that you do would have a consequence. Sabi nga, we are free to do anything, but we are not free from its consequence.